So ayun na nga, parang meron na namang sablay itong si Ramil Madriaga sa kanyang affidavit. Sa tatlo nga daw magkakaibang okasyon, nautusan daw si Ramil Madriaga na kumuha ng 100 million pesos na pera sa bangko sa loob ng isang mall sa Lubao, Pampanga. Ito ay galing mismo kay Ramil Madriaga ha, basahin natin. There were also instances where PRRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to designated individuals. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million pesos from a bank inside a mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Ito agad ang nakitang problema ng mga netizens. Meron bang mall doon sa Lubao, Pampanga? At syempre, sa pamamagitan ng Google, ito ang resulta. Sa kasalukuyan, walang malaking commercial shopping mall gaya ng SM, Robinsons o Ayala na matatagpuan mismo sa loob ng bayan ng Lubao, Pampanga. Bagamat walang malalaking mall, mayroong mga sumusunod na establishmento sa lugar gaya ng Bay Lubao Restaurant and Pasalubong Center, Wilcon Depot, Pradera Islands Theme Park, mga lokal na pamilihan gaya ng 7-Eleven, O-Save at Alphamart. Sa papaano na ito, wala naman palang mall doon sa Lubao, Pampanga. Ang sabi pa nga ni Adrian Pascual sa kanyang post sa Facebook, 3 separate occasions. Imposible naman na nagkamali ka. Kasi sabi mo, 3 times kang nautusan ni PRRD na kumuha ng 100 million na pera sa bangko na nasa loob ng mall sa Lubao, Pampanga. Sinulat mo ito, na-type pa para sa affidavit mo. Hindi ba, Ramil? So sa sinasabi ni Ramil Madriaga na sa loob doon ng isang mall sa Lubao, Pampanga, papaano ka makakakuha ng pera na ang tinutukoy mong mall, wala naman pala doon sa Lubao, Pampanga. Wala pang mall sa Lubao, Pampanga. Ano to, imaginary mall? Invisible mall? Na ikaw lang nakakakita, Madriaga? Kaya't hindi na nakapagtataka na sa susunod na hearing na gagawin na naman ng Committee on Justice ay hindi ka na iimbitahan at hindi ka na papatawag dahil baka madagdagan na naman ang iyong pagkakamali, ang iyong kasinungalingan. At lalong baka maabsuelto pa si VP Sara doon pa lamang sa ginagawa nilang mini trial sa Kongreso. At heto na naman ang kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Natatandaan nyo kahapon na nagsalita na ang asawa ng may-ari ng Nomu Basyo na kung saan tinutukoy o itinuturo ni Ramil Madriaga na nagdala daw siya ng duffel bag na mayroong pera na nagpunta daw si Ramil Madriaga doon. Pero ito ang katotohanan at may resibo na ulit ang may-ari ng Nomu Basyo. Dito ay ipinakita yung mga pictures at convos ni Attorney Edward Chico. At dito napatunayan na talagang nuknukan ng sinungaling si Ramil Madriaga. Panoorin natin ang video. Magandang araw po sa inyong lahat. Huling post ko na to patungkol sa Nomu issue kasi finally nakakita na ako ng resibo na hindi talaga nagpunta si Madriaga noong December 20, 2022 sa Nomu. Kahapon kasi ka-text ko si Attorney Falsi. Sinasabi ko sa kanya na alam mo, yung huling time na nandoon si Attorney Reynold Monsayak, June pa of 2022 So syempre ang tanong niya, ano yung event yun ng December 20, 2022? Kasi di ba nung araw na yon, sabi ni Madriaga sa supplemental affidavit niya, 8 p.m. galing siya sa Cabuyao, Laguna, dumiretso siya sa Nomu, dumating siya mga alas 12. Nakita niya si Attorney Monsayak, dala niya yung duffel bag, inutusan siya umakyat sa taas. So sabi ko kay Attorney Francis, wala kaming event. Ang ginawa ko ngayon, chinek ko. Kasi kami wala chinek ko, meron palang event yung chef na consultant namin nung araw na yon. Marami silang nagpunta sa Nomu nung December 20. Kasi binook niya yung Nomu para dun sa Christmas party nila at ng mga kasama niya sa trabaho sa isang malaking all-you-can-eat restaurant. Papakita ko po sa inyo yung convo nila. Dito sa convo nila na makikita nyo, binubook nila yung December 20. Pinag-uusapan pa nga nila kung magkano. So nakalagay pa dyan 25K. Sabi ng chef namin, gusto lang naman namin na mairaos yung Christmas party. Kausap niya dyan yung asawa ko
So ayan, binubuk niya. So parang December 15 ang usapan na yan. So dito sa second page ng Convo, finally, nag-agree na siya na i-book. So kinuha niya na yung Ayun December nga, oh. 20. Tapos makikita nyo dito sa 20. exchanges nila, pupunta sila ng NOMO from 11 p.m. hanggang 4 a.m. Hanggang Ngayon, madaling bakit araw. 11 p.m. hanggang 4 a.m.? Kasi naalala ko na, tinawagan ko si chef. Nung time na yan, galing pa sila sa trabaho. Ngayon, hindi naman sila pwedeng mag-party doon sa malaking restaurant na yon, dahil una sa lahat, bawal. Pangalawa, silang magkakaibigan lang naman ang pupunta sa NOMO. So, ayan na nga, nagpunta na sila sa NOMO. Mga bandang 11, nagdatingan na yung mga tao. Sabi ng chef namin sa wife ko, pangit yung camera ko, baka pwede mo naman kuhaan kami ng picture para meron kami souvenir. Ipopost ko yan sa mga darating na araw. So yung wife ko yung kumuha ng picture. So pag kumukuha siya ng picture, pinapadala niya sa messenger. So ito yung unang padala niya. Ang oras ay 11:52 ng December Ayun. 20. Nakita niyo dyan na maraming mga picture dyan. Marami ng mga tao. Ngayon para malinawan kayo kung ano itsura, ito. Papakita ko yung isang picture. So ayan, nakita nyo na yung picture. Di ba napakaraming tao dyan? Kasi Oo sa nga. totoo lang, 45 sila dyan eh. May mga tao pa nga sa labas eh. Nung mga bandang madaling araw nga, nagpa-picture pa sila sa labas ng NOMO. Tignan nyo po ito. So ito po yung itsura nung December 20. Nung sinabi ni Madriaga na nagpunta siya para mag-deliver ng duffel bag. Una sa lahat, wala dyan si Reynold Monsayak. Pangalawa, ganyan kadami yung tao. So sa tingin nyo ba magdadala siya ng duffel bag? So again ito po yung pinopost ko, hindi para siraan si Madriaga. Kasi nagagamit kami ng collateral damage dito sa labanan sa politika. Wala ko akong pakialam dyan sa issue ng impeachment. Sa akin lang gusto ko lang proteksyonin yung integridad namin. Kasi after my first video, marami pa rin mga nagte-text sa asawa ko na pauso kayo. Hindi may So, iwasan. hindi ko kami nagpapauso. Yan pong mga ebidensya ko na yan, part yan ng aming electronic evidence. Willing kami i-authenticate yan. Sa mga nagtatanong, bakit naman hindi kami pumupunta sa korte? Siyempre, para kayong tanga, ba't naman kami pupunta sa korte? So, pero pag pinatawag kami, willing kami mag-execute ng affidavit. Ayun. Hindi kami nagsisinungaling dito. So, gusto ko lang tapusin yung issue na yan. Yari. Wala po talaga ang nangyari. So, maraming salamat po at this will be the end of it on our end. Enough na napatunayan namin na hindi siya nagpunta ng December 20. Thank you po. So ayun, willing daw silang ipatawag sa hearing kung kinakailangan para lang mapatunayan na hindi talaga nagpunta si Madriaga sa NOMO Basyo. So ayan, lumalabas na yung katotohanan sa mga affidavit ni Ramil Madriaga. Talagang nagkakasabit-sabit na mula doon sa painting na niregalo daw niya kay VP Sara na hindi naman pala si Ramil Madriaga ang nagregalo kundi isang giveaway niya. Tapos ito naman ngayon sa restaurant naman. Matatandaan natin na doon pa lamang sa sinabi ni Madriaga na meron daw opisina doon sa NOMO Basyo. Pinakita nga ni Attorney Edward Chico, wala namang opisina. At sabi pa, may kwarto daw. Pero wala namang kwarto, kundi stock room lang. Mukhang sabog na naman ng script ng mga yellow, pink at pulahan. Ayun nga lang, sayang lang ang pagpapaliwanag nito ni Attorney Edward Chico kasi sa susunod na hearing, hindi na iimbitahan si Madriaga. So mananatili na namang nakasinungalingan ang lahat ng sinabi ni Madriaga. Nakakatawa lang kasi itong mga buwayang kongresista na ito, talagang paniwalang-paniwala doon sa mga testimonya ni Ramil Madriaga na isang convicted at kriminal. So dito pa lamang parang nawawalan na ng kredibilidad ang Kongreso. Kaya sa bagay, kung yun naman ang dapat ang gawin para mapagtakpan yung mga di umano'y mali-malitang perang ninakaw sa kabanang bayan ayon nga sa 18 Marines, na yun dapat ang ating imbestigahan hindi ba? Yun dapat ang ating pagtuunan ng pansin. Yung testimonya ng 18 Marines. Kaya nga lang, paano ipapatawag si Attorney Edward Chico gayong hindi na iimbitahan? At hindi na posible na imbitahan pa si Ramil Madriaga kasi sumasabit na. Nagkakabuhol-buhol na ang kanilang script. At bawat sasabihin ni Ramil Madriaga, questionable mula doon sa
sa painting, doon sa cheque. Hanggang dito ba naman sa lugar na sinasabi ni Ramil Madriaga na kumuha ng pera sa isang mall sa Lubao, Pampanga. Pero hinanap natin, wala naman palang mall doon sa Lubao. Ano ba namang script yan? Hindi pinag-isipan. Kayo ba? Gusto niyo pa bang imbitahan si Ramil Madriaga sa susunod na hearing ng mga kongresista sa impeachment laban kay VP Sara? Abay, i-share mo na ang video na ito at mag-iwan kayo ng comment at like.